Update naman po tayo sa lagay ng baha sa Quezon City. Naroon pa rin live si EJ Gomez. EJ? Maris, nandito pa rin nga tayo sa Araneta Avenue sa Quezon City. Kita natin na kasabay ng paghupa ng baha ay yung paglitaw naman ng halo-halong mga basura. Merong mga barrier na lumitaw din na ngayon ay nasa gilid ng kalsada. Kita din natin yung sofa na itinapon na lang nung isa sa mga residente dito matapos silang bahain sa loob ng kanilang bahay. Wala nang ambon sa ngayon pero nananatiling makulimlim at maputik dito sa lugar sa mga oras na ito. Ito ang eksena sa Mauban Street, Corner G. Araneta sa Quezon City kagabi. Malakas ang paglagasa ng baha sa kalsada na di na nadaanan ng mga motorista. Nagbaha rin sa E. Rodriguez Corner G. Araneta kagabi. Ilang sasakyan ang naiwan na lang nakapark sa gilid ng kalsada. Sa bahaging ito ng Araneta Avenue sa Quezon City, kita ang tatlong truck na maalas sandwich ang eksena. Ayon sa mga tauhan ng MMDA, tumirik daw ang mga yon matapos nilang subukang suungin ang kalsadang ito. Umabot daw sa hanggang sa lagpas bewang ang tubig baha noong kasagsagan ng tuloy-tuloy at malakas na pag-uulan kagabi na nagpaapaw ng creek sa lugar. Puyat daw ang inabot ng mga residenteng gaya ni Jake dahil sa bahang pumasok sa kanilang bahay. Inabot po kami sa loob ng bahay, ma'am. Bali hanggang bewang po. Actually, perwisyo po siya kasi may pasok pa po ako. Hanggang ngayon po, hindi na po kami nakatulog. Nag-start po siya ng alas 3. Wala po kami matulugan kasi yung tulugan po namin inabot talaga eh. Perwisyo rin daw ang naging pagbaha sa negosyong sari-sari store ni Edison. Ang bilis ng tubig. Mahirap talaga kasi unang-una, tatanggalin ko lahat, dadalhin ko sa taas, tapos bababa ko na naman. So tapos ito, walang tigil ng linis, gano'n, dire-diretso. So puyat pati. Yung babantayan namin yung pagbaba ng tubig. Talagang perwisyo talaga nangyari. Umabot sa lagpas baywang ang baha sa kahabaan ng Araneta Avenue dulot ng malakas na ulan kagabi na nagpaapaw ng creek sa lugar. Maris, nakikita ninyo na dumating na itong mga tow truck na hihila at mag-aalis doon sa unang truck, yun doon na sa pinakagilid para mabawasan doon sa tatlo. Uunahin yon tapos isa-isa yan. Tapos sa mga puntong ito patuloy naman yung pag-monitor ng mga tauhan ng MMDA para abisuhan yung ating mga motorista kaugnay sa mga kalsadang pwede nilang madaanan. At yung natitirang makitid na daan sa pinakagilid, nadadaanan naman na ng mga sasakyan. Yung mga malalaki lang katulad ng mga van, SUV at yan, yung mga ganyang truck ay dahan-dahan lang sa pagmamaneho para sila ay makalusot. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.